God bless you. Can we clap our hands to the Lord? Praise the Lord. Ngayong araw na ito, naramdaman nyo ba ang presensya ng Diyos? Praise God. Mula pagsimula hanggang ngayon, naramdaman natin ang ating Panginoon. Pero naniniwala ba kayo mga kapatid na ang presensya ng Diyos ay subjective? Subjective. Anong ibig sabihin? May kondisyon. Subject to the heart. Ibig sabihin, pwede subject sa mind, sa heart, sa condition ng katawan mo. At ako napupuna ko, pag hindi ka nakahanda sa araw ng linggo, hindi mo maramdaman ang presensya ng Diyos. Oo, ano ko yun? Parang nagbabato ka lang. No? Parang ang lahat, para ng mga popcorn, ikaw, mukha kang isaw. Nakaganon lang, tapos nakaganon. Steady lang, steady. So, meron naman mga kapatid na kahit na siya'y puyat, pagod, dahil nahanda niya ang kanyang sarili para sambahin ng Diyos, nakakasayaw sa Panginoon. Praise God. So, napupuna ko mga kapatid, na ang presensya ng Diyos sumasabay sa ating paghanda, sa ating ekspektasyon. So ngayong araw na ito, gusto ko na bago matapos ang araw na ito, God has been with us. The message has been so great. And everybody, I know na naramdaman ninyo na maaring ang ilan sa inyo ay hindi pa ready na magbigay ng inyong buhay to be in service with God, na sometimes ang gusto lamang natin ay nandiyan ka lang muna sa church, nag-observe ka lang muna, naghihintay ka ng mga tamang panahon. Pero mga kapatid, alam ko na ang iba sa atin ay nakakaramdam na may tawag ng Diyos. Tandaan natin mga kapatid na ang Panginoon ay sabay po lagi sa dalawang bagay. Nagbubukas siya ng mga pintuan, pero nagpapadala siya ng tao. So kung hindi nakahanda ang tao, sasara ang pintuan. Hindi siya mananatiling nakabukas. Ngayon mga kapatid, dahil may mga nagbubukas na po ng mga pintuan at kagaya nga ng nabanggit ni Pastor Rod, magkasama kami doon sa papunta sa Isabela, and nakita po namin doon mga kapatid na talagang kailangan na may isa na kailangan magbigay ng buhay niya doon sa Isabela. We will be praying for that, brethren. Kasi actually, hindi naman ganun kadali lang dahil nga sa meron na ring mga nag-outreach doon. So, parang may mga confusions pa sila, ang ilan sa kanila. Actually, hindi lang dapat, ilan ba lahat na baptize natin? 11, no? 11, no? Sa totoo lang, hindi lang dapat 11. Hindi nga, sa pagtansya ko, halos dapat mga 15 yun yung mabaptize natin. And gayon pa man ay siyempre mga kapatid, may mga bagay na mahaba po ang pag-ano doon. No? Mahaba ang kailangan gawin para ito po ay maging matagumpay. Gayon pa man mga kapatid, ngayong umaga na ito, we are so happy na ang araw na ito ay isang espesyal na araw para po sa ating mga nanay. Lahat ng mga nanay dyan, palakpakan natin. Iboto ang nanay. Oh, ano mali ako? Sorry po, sorry. Sorry po. Okay. Bago ang lahat, batiin ko po muna ang ating pong mga online visitors po natin, at meron po tayong bisita, Sister Gloria Rosales sa Letex po. Siya po ay bisita ni Brother Mark. Praise the Lord. And gayon din si Sister Annabel Managilod, Bulacan, taga Bulacan naman.
Sa Isabela, meron po tayong mga bisita ngayon at ang ilan doon ay hindi na po naging bisita. But I know na sumasali po sila sa atin. Brother Fidel Gumiran, Sister Mary Jane Bacani, and Sister Carol Mataverde. Mga bisita po ito ni Sister Emeline. Itong sila, Sister Mary Jane Bacani, siya, yung tatay po nila ay dinalangin po natin and looking forward na ang Diyos po ay magpapagaling sa karamdaman ng kanyang tatay na medyo hindi rin po maintindihan. Ano po? And gayon din sa Hong Kong, binabati po natin Sister Rose Ann Castillo, Sister Marjorie Tipuso, Sister Janet Magundayaw. Hello po sa inyo dyan sa mga taga Hong Kong. Praise the Lord. And of course, sumasali din sa atin mga taga Spain, taga France, and maging sa Italy ay sumasabay po sa atin dahil by this time, gising na po sila. Now, 5 hours lang po sila na late sa atin. And so, by this time, ay gising na po sila at nagbubukas po sila ng ating mga online bago po sila pumunta sa church. And siyempre dito po sa church, binabati po natin ang bisita ni Brother Eric, si Brother John Christian Pore. Pore ba ito? Por o Pore? Ha? Taga Batasan Hills lang po. Binabati rin po natin ang bisita ni Sister Nicole, taga Batasan Hills lang din, Sister Sandy Montuya. And bisita ni Sister Carla, taga Batasan Hills din, Sister Rose Ann Asador. Ayun. Praise God. And we're so happy, brethren, na ngayong araw na ito ay nandito po tayo sa bahay ng ating Panginoon. And today is a special day for the mothers. At hindi na po ako lalayo mula rito dahil po sa, sometimes sinasabi nga nila, the most underappreciated person in the world ay ang mga nanay kasi lagi yan sila kalaban nung anak. Tama? Tama ba hindi? Yung mga nagsasabing tama, idilat ang mga mata ng malaki. Tama nga. Lagi ang number one na kalaban natin, nanay. No? Although sa akin, siyempre meron din naman na love nila yung mother nila. Ayun. And sa akin, mas malapit ako sa mother ko kumpara sa aking father. And ang father ko naman malapit sa aking brother. At ako naman, medyo, kung sa mga medyo taong bahay. Ayun. So, pagka malapit ka sa mother mo, medyo medyo taong bahay ka ng konti, no? Yun ang sinasabi nila. And ngayong araw na ito, especially ito, hindi na ako magpipreach so much dahil I think the message of God is enough for the day na mapukaw po ang ating kaisipan. Na ang ating church, hindi po ito church na basta gathering lang. Itong church na ito ay may purpose at pasalamat po tayo na isa kayo sa nakasali sa purpose na ito. Because that purpose is the purpose of God. At doon po natin dinadala ang ating church. Hindi po tayo nandito para lamang magparami. Hindi po tayo nandito para po na magkaroon ng mga masasayang activities lamang, magandang fellowship. Nandito po tayo is to fulfill God's purpose. Alam ninyo mga kapatid, hindi ba gaano kaya kaganda ang pakiramdam mo kung isa ka sa mga tao na ginamit ng Diyos para mas mapalawak pa ang kanyang gawain. So we just don't know. What God can do for us ahead. Ang kailangan lamang natin dito ngayon is to prepare our minds, prepare our hearts, prepare ourselves. At yun nga po ang ating discussion nung nakaraan. And sorry, ngayong hapon ulit, wala po tayong seminar. Ha? Ano? Opo. Hello?
Wala po muna tayong church planting seminar dahil po may kailangan po kaming puntahan mamaya pagkatapos po ng service doon po sa Cavite. Gayunpaman, sinasabi ko lagi, kapag ikay nakahanda, ang oportunidad ay papasok. Pag hindi ka nakahanda, kahit dumaan ang oportunidad, hindi mo makuha-kuha. You will miss it. So, ngayon, ang gagawin po natin, mga kapatid, is that ilapit lang natin ang ating mga sarili, mag-aral tayo ng salita ng Diyos, i-develop po natin ang ating spiritual disciplines, kagaya po ng inyong prayers, fastings, reading the Bible, and lalong-lalo na sa inyong mga meditations and services sa church. Praise God. And I think, yun po ang pinakadireksyon ng ating church. I just really don't know kung sino po dito ang tatawagin ng Panginoon, pero marami na pong kailangan na ipadala. Maraming lugar ang kailangan padalhan. Kagaya po ng Bicol, yung North. Yung North, dapat may mapadala tayo sa Isabela, La Union, yun. At kahit sa Ilocos, doon sa taas, Batanes, baka gusto nyo, doon na lang kayo sa, ano ba yung pinakadulong isla? Apari ba yun? Or, Apari, hindi yata yun. Apari, Hindi, ang Tawi-Tawi sa ilalim yun. Yun naman ang dulo sa ilalim. Kakantayin natin ng Itbulaga? Mula Apari hanggang Hulo, hanggang Sulo. Okay, so, mga kapatid, ang atin pong pinaka-mission actually is to saturate Luzon Island. Abot po tayo sa Palawan. Palawan kasi Luzon pa yun eh. Sino sa inyong gusto magpastor doon banda sa El Nido? Narinig nyo lang El Nido. Gusto ko doon, Lord. Kaya lang hindi ka sa El Nido ilagay. Sa bundok pa. Mga 4 na oras pababa, papuntas dagat. Ayun. Praise God. Bubuksan po natin. Marami pa tayong hindi nabuksan. May mga Marinduque pa. Mindoro, okay na. Ano pa ba? Masbate. Catanduanes. Romblon. Ayun. Palawan, wala pa rin. Tapos dun pa sa taas. Kung ako po sa inyo, mga kapatid, ngayon pa lang kausapin ninyo ang Diyos kung saan niya gusto. But before that, ihanda natin ang ating mga sarili. We would be happy to send you there na kung saan ang inyong puso at alam ninyo ay may magagawa kayo and hindi naman namin kayo ipadala doon na hindi sapat ang inyong mga trainings. So, i-pray din natin, Sister Emilyn, paalis na rin po. Mukhang sigurado na po yung kanyang pagpunta sa Singapore. I-pray natin. Kung naging missionary siya sa Hong Kong, pwede din naman sa Singapore, di ba? Punta na naman tayo sa Singapore. Praise God. Walang imposible. Pagka inisip mo at ginawa mo, pinagandaan mo, nangyayari. So, mga kapatid, huwag nating ilimit ang Diyos sa ating mga, may nabasa ko, huwag daw nating ilimit ang Diyos sa ating weaknesses or sa ating mga kakulangan. Rather, challenge your weakness to its limit. Kumbaga, parang i-challenge mo siya kung saan ba siya talaga hanggang. Huwag mo siyang ilimit na hindi ko kaya yon. Limitations yun eh. Hindi kasi ako magaling kumanta. Kagaya ng banggit ni Pastor Rod, hindi ako marunong kasi alam niyo napakaganda naman talaga kung ang pastor marunong kumanta talaga. Di po ba? Oo. Unfortunately, hindi kami pinagbigyan. Oo. Alam niyo hindi lang 10 beses tinanong ko ang Panginoon. Sa dami ng boses available sa langit,
Wala man lang may binigay sa akin na maganda-ganda. Kahit nga magsalita, hindi pa maganda ang boses. Maganda sana kung ang boses mo para kang announcer, di ba? Mga kapatid, tayo po ngayon ay nandito sa bahay ng ating Panginoon. Pwede yun, kaya lang Marte, di ba? Hindi natural. Hindi natural. Maganda sana kung natural talaga. Gayon pa man mga kapatid, hindi natin pwede i-limit ang pwedeng magawa ng Diyos sa buhay natin dahil lang may mga kakulangan ka na idinidemand mo at ini-expect mo. So ibig sabihin, hindi ka man marunong kumanta, maraming paraan para mapaglingkuran ng Diyos. Hindi ka man marunong sa musika, hindi ka man marunong sa kahit na anong bagay, meron yan na ang Diyos ay ibinigay sa iyo, i-develop na lang. Praise God. Meron mga tao na kung minsan hindi mo maasahan kumanta, hindi mo maasahan kung magsalita, pero kung mag-witness naman, matindi. Oo, nakaka-baptize ka agad yung tao, nagpa-baptize. Simpleng-simple nga lang, kung isipin mo nga, mahiyain. Hindi masyado magaling magsalita, nahiya pa nga rito sa gitna, pero merong nangyayari. Kaya mga kapatid, sa ating pong buhay, ang kailangan lamang po natin na ilapit sa Diyos. Huwag na po tayo mag-demand ng mga bagay na wala sa atin. I-develop natin ang mga bagay na meron po tayo. Amen? May iba sa inyo na maaring magaling magyaya. Alam niyo, gift din yun yung magyaya ka ng bisita. Kasi maraming mga tao, yaya ng yaya, walang may madala Pero may tao talaga na hindi makatanggi yung tao. Na pagka nagyaya, hindi ko alam kung sino sa inyong may gift na gano'n, pero kung meron kang ganong gift, i-develop mo. I-develop mo, yung magaling ka talaga magyaya, napapadala mo talaga ang tao sa bahay ng ating Panginoon. And ngayong araw na ito, hindi na ako masyado magtagal kasi nga, ito po ay isang espesyal na araw. Hindi muna ako magbigay sa inyo ng mabigat-bigat na mga bagay. Kung di ito ngayon ay ialay natin sa ating pong mga nanay. Amen? Mga nanay dyan. Pagpapahingahin natin ang mga nanay natin. Alright. Basahin po muna natin ngayong umaga ang aking pong text. Iyon. Exodus chapter 20, verse 12. Honor thy father and thy mother, that thy days may be long upon the land which the Lord thy God giveth you. Wow. Kakaiba, no? Nagpapahaba pala ng buhay kung bigyan mo respeto yung magulang mo. Minsan may mga galit tayo sa ating mga tatay o kaya nanay, lalo na yung mga iniwan. Kanino ba ako nakarinig na may tatay, ang tatay niya ay hanggang ngayon din niya kayang patawarin at sabi niya sino ba yun nagkwento sa akin? Hindi ko malala. Na kung pagpipilian, sino daw? Kung pagpipilian daw na mapunta sa impyerno kaysa patawarin niyang tatay niya, punta na lang sa impyerno. Grabing galit. Siguro, hindi natin alam, no? Pero may mga karanasan, hindi natin sila ma-judge. Hindi natin sila ma-judge sa kanilang mga naranasan, sa kanilang mga frustration, sa kanilang mga magulang, iniwanan. Minsan kasi, ang dahilan niyan ang liit pa nila, tapos ang tatay nila napunta sa ibang pintuan at naiwan sila. Ang nanay nila, yun naman ang nagtatrabaho, and then naghirap sila. Meron pang iba na nagsasabi na halos tubig na lang ang iniinom at kinakain para lang na mabuhay sila. Pero yun yata buhay din kagaya ni Pacquiao yung sa maalala ko si Pacquiao ganun din na kaya siya nagboxing na lang para makakain sila kasi nga iniwanan sila ng tatay nila nung sila'y maliit pa. Hindi ko po kinakampanya si Pacquiao Ang ibig ko pong sabihin, bawat isa sa atin ay meron pong mga karanasan na minsan hindi ko rin masabi kung baka ganun din ako, kung nandun ako sa ganung kalagayan, no? Pero gayon pa man mga kapatid, anong mapapala natin kung hindi natin susundin ang salita ng Diyos at maglagay po tayo ng galit sa ating pong mga magulang?
ang galit sa magulang, mga kapatid, ay magbibigay lamang ng masamang epekto sa inyo kasi nga, yun din kasi ang maramdaman posible ng inyong mga anak, mayroon po kayong mga galit. Ano po? Ang sabi dito ng Bible, sabi mismo ng ating Panginoon, honor thy father and thy mother, that thy days may be long upon the land, which the Lord thy God giveth thee. Matthew chapter 15 verse 4, ito naman ang ating Panginoong Hesus nagsasalita, for God commanded, saying, so ibig sabihin, this is a confirmation of the word in Exodus, which is given to Moses, and in Matthew chapter 15 verse 4, for God commanded saying, honor thy father and mother. Itong malungkot. He that curseth father or mother, let him die the death. Pag minura mo nanay mo, tatay mo, patay ka. Sa kanilang batas, mga kapatid, tandaan ninyo ito pagka ikaw ay isang batang matigas ang ulo, tapos pinapahiya mo magulang mo, and then sinisigawan mo sa public, once na dinala ka niya sa mga elders, alam niyo ba kung ano ang kaparusahan? Stone to death. Patay. Kung mga ganito pa rin ang batas ngayong mga panahon na ito, iwan ko kung mga lahati tayo rito. Tama? Oo. Yung iba naman, hindi niya naman direktang minumura nanay niya, tatay niya, pero pag nagmura siya, kasama na. Hindi niya lang alam. For example, yung kapatid mo, galit na galit ka sa kapatid mo. So, mumurahin mo ngayon siya. Kapatid mo lang naman siya Ikaw nakatatanda. Tapos mumurahin mo siya, sabihin mo sa kanya, Pi ang ina mo. Anong ibig sabihin? Di ba? Mura yun sa nanay. Sino nanay niya? Nanay mo rin, di ba? O di parehas. Minura mo na rin nanay mo. O may mga bagay na hindi natin alam. Sa amin po mga mahal na bisita dyan. Kaya po mga kapatid, ngayon pa lang, sikapin nyo na wag na po tayo magbigay ng kahit na anong pagmumura sa kahit na sino. Sa Israel, kapag ikaw ay nakapagsalita ng hindi maganda sa magulang, ang ginagawa nila, sinasampal nila ang kanilang bibig ng 3 beses. Wag nyo lang lakasan. Baka mamaya mamaga sa dami. Sa dami. Pag nagmura ka ngayon, pak, 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 ganoon. Pag nagmura ko ulit, pak, 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 ganoon. 3 lagi yun. Tingnan natin kung hindi ka titino. Pagka ang mga bibig mo ganito nakakapalo sa sampal mo, titino ka, di ba? Pero nung unang panahon, patay ka. Ngayong araw na ito, mga kapatid, kalimutan muna natin yung mga mabibigat na mga bagay sa Biblia. Gayunpaman, doon tayo sa taas. Honor thy father and thy mother. So ngayon, sorry sa mga tatay, dahil this is the day for the mothers. Sa mga daddies, meron naman sila Ano bang sa kanila? June. Sa June. Sa June naman kayo. So ngayon, maghunos dili lang muna kayo. Pagbigyan natin ang ating mga nanay, mga kapatid. And so, ang aking pong topiko, at bigyan natin ng pansin bago po tayo proceed sa ating pang nakahanda para sa mga nanay natin. Ito po, what makes mothers so special? Ayun. Sino dito mga mama's girl? Mama's boy? May mama's boy dito? Mga mama's boy? Ganyanin mo lang, mama, kita ng away sa school, lagot ka kay mama. Hanggang nag-asawa na. Sabi ng kanyang nobya, mahal mo ba ako? Tanong ko muna kay mama. Mag-asawa na ba tayo? Gusto mo magpakasal na tayo? Sige, pero tanungin ko si mama. May mga mama's boy na ganun. Hindi naman po magandang ganun, ha? Praise God. Pagka nakakita kayo ng ganung mapangasawa, mga kapatid, mag-isip-isip ka. Ha?
Oo, kasi baka hanggang sa dulo ay nandun puro mama. Oh. Alright. Ano ba, what makes mothers so special? So today, may mga mothers po tayo na yung mga mothers, kasama po dyan ang totoong nanganak at kasama rin po yung may mga inampon. Oo, yung hindi niya man inanak pero nang inari niyang anak niya rin yung anak nung iba na hindi niya anak. Alam niyo matindi na ano yon. Mas matindi yon kung tutuusin kasi natural yon. Mahalin mo yung anak mo. Pero yung mahalin mo yung anak ng iba, kakaiba. Mabigat, no? Pero mga kapatid, isa-isahin lang po natin at bilisan ko lang naman po, no? Para makahabol po tayo sa oras. Number 1, what makes mother so special? They make the most unique bond. Alam niyo ang nanay ay meron pong kakaibang bond sa bata talaga. That is why, yung may mga nanay na ang anak nila ay siguro dahil sa kahirapan, binibigay na, kumbaga, kinukontrata na, sinasabi na, hindi ko kayang palaki ng aking anak, medyo aksidente lang na itong nabuo. So, ang aming anak po kasi, ito pong aking dinadala ngayon ay pang 21 na po sa aking anak. So, hindi na po namin kaya ang kanyang gatas. So, ngayon, ibibigay po namin sa inyo. Anong ginagawa mga kapatid? Never na never i-allow na ang bata mahawakan ng ina. Yun ang number 1 kondisyon. Alam niyo kung bakit? Kay once na makita na ng nanay ang kanyang anak, tapos na. Ang bond nagsimula. Hindi mo maintindihan yon. Hindi nyo maintindihan yon. Pero once na niyakap na ng nanay ang kanyang anak, minsan nga sa mga surrogacy, ganun din. Alam niyo ba kung anong surrogacy? Ang surrogacy, lecture ulit tayo, konti lang. Mamaya, ang consultation fee, bayad lang kayo doon sa likod. Ang surrogacy, kunwari ang mag-asawa ay hindi po mabuo-buo, pero okay naman po sila. Meron naman silang binhi sa bawat isa, okay naman pero hindi nabubuo, or maring delikado na sa babaeng mabuntis. Ang ginagawa po nila ay kinukuha po yung binhi ng babae at ng mag-asawa, no po? At fertilize. And then, pag nabuo na yan, i-inject yan sa tiyan ng isang healthy woman. Na hindi po nila kano-ano, kahit, pwede naman po kamag-anak, pero karamihan sa surrogacy kasi, yung hindi mo kano-ano. Binabayaran yon. Sa ibang bansa, legal yon. Dito sa atin, bawal. Kaya patago. Ang surrogacy, yung bini na nag-met na, ay ilagay sa tiyan ng nag-volunteer na ina or maaring contract, kinontract, no? Kinontrata siya. And then, pag nabuo doon, siya yung magdadala for 9 months, pero hindi niya anak. Hindi niya anak, pero siya magdadala. Yun po, ang isa sa mga perfect example na si Jesus Christ na nanggaling sa tiyan ni Mary ay kaya niyang bayaran ng ating kasalanan kasi mula sa dugo, wala po siyang kasalanan. Alam niyo kung bakit? Kasi walang dugo ng ina na pumapasok sa bata. Maniwala kayo sa hindi? Mga nanay, ang inyong mga anak nandun po sa tubig at sa tiyan ng sa tiyan nyo. At yung umbilical cord niya, nandito po sa inyo, magkadugtong po kayo sa umbilical cord, pero meron pong placenta sa gitna ng lahat ng oxygen, ihatid ng dugo mo hanggang placenta, mula sa placenta, ililipat sa bata. Ang mga minerals, vitamins, pagkain, doon po yun hanggang placenta lang. At ang placentang magtatrabaho niyan, ililipat niya sa bata. So wala pong dugo ang ina na umiikot mula sa kanyang puso, papunta po sa puso ng bata, pabalik. Wala po. Hanggang placenta lang po yun. Maghatid lang siya ng mga oxygen, vitamins, minerals hanggang placenta. At mula doon, ililipat po sa pamamagitan ng umbilical cord. Kaya ang bata hindi po humihinga habang nandun sa
tiyan ng kanyang ina. Paano siya nagkaroon ng oxygen? Doon po sa oxygen na hinatid ng dugo na nalalanghap ng ina, papunta po doon sa kanya through the placenta. So, ang bata, walang dugo ng ina. Okay? Now ngayon, paano mo masabing dugo at laman mo yon kung binhi mo yun? Doon yun ang galing sa'yo. Pag binhi ng ina, binhi ng ama, yun lang po masabi niya, that is my flesh of my flesh, and bones of my bones, and blood of my blood. Doon lang po yun. Pero po, pwede po, kaya nga po sa totoo lang, by technical, noon hindi po may paliwanag ito. Hindi may paliwanag. Pero ngayon ang science, nakadiscover niyan, at lumalabas na nung binuntis po si Jesus Christ ni Mary, walang dugo ni Mary pumapasok kay Jesus Christ. Wala. Kasi ang isang question, kung ang dugo ni Mary pumapasok sa kanya, hindi ibig sabihin kontaminado siya. Tama? Pero by the eyes of those people, anak siya ni Mary. Anak siya talaga ni Mary. Opo. Kaya po, minsan lalabas kayo, bakit parang may dugo? Mga inunan lang po yun. At ang bata ay nasa tubig for 9 months. Saan siya magsimulang makalangap ng hangin? Paglabas na. Paglabas niya, hihigop siya ng hangin at sabay iyak. Ayun po. So mga kapatid, tandaan ninyo, kahit surrogate mother, pagka lumabas ang bata, may band. So, anong sabi dyan, mga kapatid? There are some bonds in life that are irreplaceable. And just like a mother-child bond, that strong bond is what often makes the mother feel the pain when the child falls and gets hurt. Naano nyo ba yon? Para kang ang mga nanay dyan, pag nakita nila ang anak nila, kumari, naglalakad ang anak nila dito, malapit na sila, ay, ang bata, ang bata. O, diba? Ganon ang mga nanay. Overacting yun. Sa totoo lang, mga nanay, overacting talaga. Oo. Minsan, parang obsessed. Oo, obsessed. Maya-maya, discuss natin ng konti yan. At kaya ng nanay, hindi matulog buong gabi kung ang bata hindi maganda ang pakiramdam. Kaya nyo yan? Di ba kanta ni Freddy Aguilar, nung isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo, at ang kamay nila ay yung kinagat mo? Yun ba yun? Tapos, napupuyat sa pagtimpla ng gatas mo. Di ba ba? Sabi, there is always a strong bond between the child and mother which cannot be seen but is felt by both. Sila lang nakakaramdam. Oftentimes what the child feels or thinks, the mother gets to know even without the child spilling it out. Sa totoo lang, ganun. Oo nga, ako nagtataka ako sa language ng nanay at saka nung bata. Parang nararamdaman ng nanay kung anong kulang sa bata, anong diferensya sa bata. No? Parang kakaiba ang banding nung nanay sa kanyang anak. So, there is that unique. Tinawag pong unique yan kasi parang hindi mo may paliwanag yung connection nung nanay sa kanyang anak. Ang pangalawa po is that she is God's best creation. No? Palakpakan natin mga nanay natin. Mothers are God's best creation because of their enduring nature. Their charm, their giving nature, their sacrificing, forgiving, and always putting others before themselves. Makakain lang ang anak kahit hindi na siya makakain. Tama? Opo. Sa mga kwento po, napakarami kong naririnig ng mga kwento. Sometimes ang mga nanay ay they always sacrifice themselves. Sa totoo lang po, nagbibigay po sila ng lahat ng panahon nila. And ang hindi ko maintindihan yung desire nung nanay na ipanatili yung anak sa kanya. No? Kaya maghiwalay yung mga mag-asawa. Kahit gaano kahirap magpalaki ng bata, pero ang kondisyon sa akin ng anak. Sa akin yung anak ko. Di ba? Ganon ang mga, paglaban ka ng nanay mo. Oo.
kahit hanggang sa barangay. Now ngayon, it's only a mother's love that is unconditional, totally selfless, and without any greed. In fairness naman, fathers are equally important, but it's the mother who bears the child as they emerge from her body. Yung lalaki, excited. Pero ang nagdala niyan, 9 na buwan, babae. Yung nanay. Akalain mo yun? Ang bata, pasan-pasanin mo araw-araw, pumapasok ka pa. O, di ba? O, kayo dyan, ha? Baka mamaya, yung mga magulang ninyo, parang ang tingin ninyo, ang mas maliit pa sa inyo. Pero tandaan ninyo, ha? Nung kayo'y nasa tiyan ng inyong ina, nasa MRT siya, nakaganon lang yung tiyan niya, tapos, minsan sumasabit, minsan, mga kapatid, wala pa yung bibigay ng upuan sa kanila, okay lang. Sa kanila. Minsan. Pero yung iba naman, na wala naman talagang anak, ginagamit din nila to. Pagka umakyat sa mga MRT, sabay ganun sa tiyan. Pero malaki lang talaga ang tiyan nila, wala namang anak. Di ba? Malaki lang ang tiyan. So, gaganon-ganon. Ay, upo po kayo. Buntis dyan, dito. Alright. So, the mother who bears the child as they emerge from her body, dito po sa tiyan ng, nasa loob ng kanyang tiyan, 9 months. So, and she is the one who bears the pain and takes immense trouble to bring the child into this world and give life. Totoo naman talaga. Sa totoo lang, sila po talaga ang nagkargo nung pain na ito. Now, number 3, they have the ability to nurture. Nurture is inborn to a certain degree in mothers. Ibig sabihin, yung magpalaki pa sa bata, no? Which makes them so special. Even a small girl loves cuddling her doll or loves playing with babies, and this sense of nurture matures when she becomes a mother. Oo nga naman, masyado siyang actually protective ang nanay, and dahil nagsimula pa lang na kahit nga sa mga maliliit na manika, na ang tao may ganun ang klaseng nature. And there's even a special bond formed between a mother and daughter once the daughter herself becomes a mother. So the mother, magiging lola, and she knows all that her granddaughter or her daughter will undergo as a mother. Lalo na sa Pilipinas. Sa Amerika, pag 18 years old ka, mag-asawa ka na, bahala ka sa buhay mo. Sa atin, sa Pilipinas, kakaiba. Pag nag-asawa ng anak, huwag kang umalis. Diyan lang kayo. Magpapalagay tayo, i-extend natin ang kusina natin. Doon kayo sa kabila. Pag nag-asawa naman yung isa, dito na, huwag na kayong umalis, dito na tayo. Dito naman kayo, sa may balkon banda, i-extend natin yan. Ganon ang mga dito sa Pilipinas, kakaiba. Kaya matagal mag-mature sa tutulang mga Pilipino. Kasi hindi tayo namuhay ng independente. Kumbaga, para bang lagi tayo nagre-rely. Anak ng anak, pagkatapos, ang tinitingnan na, sino magbabantay ng mga anak nyo? Ayan naman si nanay. Diyan, kay nanay, iniiwan kay nanay. Pero yung siya naman, pagka lumaki, ganun din, naiikot lang. Pero, ang isang nanay, may abilidad talaga siya para na ang kanyang anak ay mapalaki at kanyang maalagaan. Anong pang-apat na nagiging special ang ating mga nanay? They are great encourager, appreciator, and protector. Matindi ito. Mothers are so special because they joyfully encourage and appreciate anything and everything their child does. Alam nyo, kahit ang anak ng, ito na po na ko sa nanay, kahit ang anak niya mukhang dinikdik na luya,
Pero ang ganda-ganda, ang gwapo-gwapo ng pakiramdam niya. Tama? Tama? Kaya yung mga mukha nyo parang hindi marimedyohan. Magpasalamat kayo kasi sa mata ng nanay nyo, pinakagwapo ka. Kalahin mo yon? Kung ang lahat ng mga kababayan sinasabi ka, ay, yan bang pinili mo? Naku, ang pangit-pangit naman. Huwag ka nang makinig dyan. Punta ka sa nanay mo. Dahil sasabihin ng nanay mo, uy, nandito ang anak ko, no, pinakagwapo-gwapo. Ang gwapo. Ang cute-cute mo, anak. Kaya ng nanay yun. Sa totoo lang, kahit alam niya pangit ang anak niya, ayaw niyang marinig na may nagsasabing, pangit anak niya. Tama, mga nanay? Makipaglaban yun. Anong sabi mo sa anak ko, ha? Halika nga rito, halika rito. Akala mo ko, no? Ang gwapo-gwapo ng anak mo, no? Ha? Ha? Sasabihin mo ang anak ko, ang pangit-pangit. Bakit ikaw? Ha? Ikaw. Halika rito, halika rito. Ha? Ay, makipaglaban yun. Oh, ang dami na namin problema sa church. Nanay, ang problema. Oo. Mula pa noon. Oh. Sa totoo lang ang mga nanay, overprotective, para silang mga inahin. Nakakita kayo ng inahin? Sino ba sila nakapunta doon sa mga probinsya? Pag yan ay napisa ang kanyang mga sisiyo, pagka lumapit ka, yung kanyang balahibo, tumatayo na yan. Gumaganya na yan, no? Nag-aanda na. Sasampaling ka. Oh. Ganun yung mga nanay. Kaya pakialaman mo lang ang lahat. Huwag lang yung anak niya. Gusto mo makuha ang simpatya ng nanay? Unahin mo yung anak. Uy, ang cute-cute ng anak mo. Uy, buti ka pa. Ang cute ng anak mo. Pero hindi naman talaga. Sasabihin ko sa'yo, uy, bili kayo nga ng merienda. Na may bisita tayo eh. Bili kayo merienda. Papainumin ka soft drinks. Kasi ang lahat ng nanay, hindi ko maintindihan, pero they appreciate. Yung sa iba, sa atin, may mga ilan sa atin, yung anak ng iba parang hindi mo magustuhan. Pero ang nanay niyan, yun na yung pinaka-the best sa kanya. Parang nawawala na yan sa sarili pag uy, ang cute-cute ng anak ko. Di ba? Nagiging siraulong mga nanay. Tama, mga nanay? Di ba? Para lang mapangiti yung anak, lahat na lang gagawin. Di ba? Nasisiraan na ng ulo o kahit na sino naman siguro sa atin pag may bata. Di ba? Pero ang nanay, mga kapatid, tandaan ninyo ito. Kahit lahat, buong mundo na galit na sa'yo, nanay mo na lang kakampi mo. Ay, matindi itong mga nanay na ito. Sa totoo lang. Hindi ko rin maintindihan, pero mga kapatid, ganun ang nanay. Siguro kahit sa hayop, ganun din di ba? Napunan nyo ba yon? Pagka yung mga aso, pag pinakialaman mo ang kanilang ang mga tuta nila, lalo pati kay particular, hindi kayong amo nila. Gumaganyan na nga kagad ng nanay. Di ba? Halos lahat yan. May mga nanay na ang anak nila halos hindi madapuan ng langaw. Pag may lamok na nakakagat, hindi niya talaga titigilan hanggat hindi mapatay ang lamok na yan. Kung ano niya mahahawakan niya, sana yung lamok na yun, ha? Ikaw talaga, ikaw nag-ano sa anak ko? Hindi natin na-appreciate yun kasi wala pa tayong isip eh. Tama? Pero mga kapatid, ang nanay may kakaiba. Kahit saktan mo yan ngayon, kahit iwanan mo yan ngayon, pagbalik mo tong tuwa yan. Oo. Ang nanay, sa totoo lang, hindi ko talaga maintindihan. Minsan, yung mga nanay, galit na sa anak kung ano ng mga pinagsasabi. Pero pagka ang anak niya kailangan siya, ay nako, una pa siya sa lahat. Mga nanay dyan. Sa totoo lang, kakaiba po ang mga nanay natin, mga kapatid.
Oh? At they are always just so full of pride for little achievements, kahit maliit lang. Uy, proud na proud ako sa aking anak. Akalain mo, 7th honor. Ay, ang galing-galing ng anak ko. Ilan po ba sila? 7. Kalay mo yun, sa 7 sa kanila, pang 7 siya. Ay, ang galing-galing ng anak ko, may medal pa yun. Ay, maliit na bagay, matindi na sa mga nanay, mga kapatid. And can never stop talking or express their love for them. Tama? Minsan, galit lang yan ang mga nanay. Pero sa totoo lang, sa kabaligtaran yan, sobrang pagmamahal yan. Kaya kapag nilabag nyo ang inyong mga nanay, akala ninyo galit na galit mga nanay nyo, pero sa totoo lang, sobrang pagmamahal yun na nasaktan siyang sobra. Kaya galit na galit siya sa'yo, hindi dahil galit nga siya sa'yo, kundi ang kanyang frustration na sa sobrang pagmamahal niya sa'yo, ganyan pag ginawa mo. Yan. Kaya may mga nanay, mga kapatid na hindi sila, kumbaga tahimik sila, pero kapag panahon na ito ay para sa kanilang mga anak, gagawin pa rin nila. No? They are great protectors of their young. And mothers instinctively, know when something good or bad happens with their child. Ayon. So yung mga magulang po natin, mga kapatid, kahit anong itsura mo, pasalamat ka, may nanay ka. Dahil kung ang lahat ng mundo, lahat ng tao naglalait sa'yo, sa feeling ng nanay at tatay mo, cute ka. Kahit special child. Kahit special child. Sa ibang mga tao, minsan pinagtatawanan. Pinagtatawanan ng mga special child. Pero sa magulang, nanay at tatay, kahit lamok, langaw, ayaw nila padapuan dyan. Hindi mo maintindihan yun, mga kapatid. Pero yan ang pagmamahal na meron po ang ating mga magulang na hindi po natin kayang ipagpalit sa kahit anong bagay. Praise God. Ang nanay ang nagbibigay ng values, nagtuturo kasi ang tatay laging wala, siyempre. No, karamihan, no? Karamihan, hindi naman lahat kasi may mga mother po na laging sa trabaho ang mga anak nila na iwan. So lalo na po, minsan hindi po natin masabi, yung tatay naging irresponsible, so nanay hindi makapabaya. Kailangan niya magtrabaho, kailangan. Minsan mga kapatid, ang nanay, superwoman yan eh. Magtatrabaho siya, and then magtitinda pa siya magluluto pa siya ng mga ipaninda niya, and then pagkatapos maglalako pa siya, pagbalik niya, mamalingki pa siya, pagdating sa bahay, magluluto pa siya. Kakaiba po ang mga nanay natin. Pero, ang mga nanay natin is the one who teaches us the right and wrong, good and bad, though some, of course, may mga tatay din naman. Siyempre, pantay-pantay lang po yan. Pero sorry nga, sabi ko nga sa mga tatay, sorry, kasi ang gusto kong bigyan na yun ng pansin, mga nanay. Okay? So, our mother has a great impact in our present situation, whether good or bad. So kahit ang sitwasyon mo ngayon ay mahirap ka, or sabihin na natin ay ikaw ay umasenso, tandaan ninyo ito, may malaking bahagi nanay nyo. May malaking bahagi ang nanay nyo. Kaya nga sinasabi nga ng ating Panginoon, pag minahal mo, love your father and your mother, di po ba? Honor your father and mother, parehas po yun. Bakit nagpapahaba ng buhay? It's because na ahead sila sa'yo. So nakikita nilang danger sa'yo. Now, sa atin kuminsan na nakikita natin yung mga mali lang ng mga sinasabi nila sa atin. Sometimes, nagre-reklamo tayo na parang puro na lang sermon, puro na lang salita mula umaga hanggang gabi. Sabi pa ng kanta, sermon ng almusal. Ano pa? Bago pumasok sa eskwela, pati pananghalian, hapunan, sermon.
Alam nyo kung bakit naninirmo ng mga nanay? Alam nyo ba kung bakit? Kasi sila dati ganun. Napariwara din. Nakaranas din. Ngayon, bilang nanay, ayaw nila iparana sa'yo. Kung naghirap sila noon, ayaw nila iparana sa'yo. Gaya sa amin mga kapatid, sa sermon lang, nako. Overload. Sa umaga, sermon, punta sa school. Pagbalik, sermon. Bago matulog, sermon. Tapos lagi pa yung inuulit, ingat magtawid. Huwag tumawid pag may sasakyan. Tingin, kaliwa, kanan, stop, look, and listen. Ganun. So, siyempre, pag ikaw, ulit-ulit ba naman? Hanggang ngayon, malala ko pa eh. Siyempre, pag gano'n, automatic, stop! Look, listen, tawid. Di ba? Parang naulit-ulit lang. Naulit-ulit. Pero yung paulit-ulit na yun, yung pala maglalagay sa iyo sa safe na buhay. Kaya hahaba buhay mo. Hindi naman ibig sabihin na kapag minahal mo nanay mo, talagang hindi ka na mamamatay, parang ang haba-haba ng buhay mo. Hindi ganon. Ang ibig sabihin yan, kapag nakinig ka kasi sa mga magulang mo, ibig sabihin, napagandaan mo mga bagay na dangerous sa'yo. Na ang sarili mo ay nahiwalay mo sa mga bagay na may danger, na maaring that will cost your life. So tandaan ninyo mga kapatid, na ito pong mga magulang natin, kapag sila'y nagsalita, alam ko naiinis tayo. Diyan din tayo galing eh. Diba? Nakakainis. Ay, nako, si mama talaga, paulit-ulit. Wala nang ginawa, kundi ang manirmon na magnirmon. Ang kaiba, naglayas, nagrebelde. Pero sa mga magulang naman, siyempre, huwag nyo namang pasobrahan. Okay? Ang tama-tama lang. Yung grugi lang, wag lang knockout. Yung grugi lang. Pero mga kapatid, ito sa mga young people natin, marami dito, bata pa. Tandaan ninyo ito, kung anong sabihin sa inyo ng magulang ninyo, kunan ninyo ng aral. Kasi doon na sila kasi galing. Yung sinasabi nila na, papunta ka pa lang, pabalik na ako, tama po yun. Kasi ang lahat ng pattern ng buhay ng tao, isang direksyon lang. Paakyat yan. Mula sa taas, pababa, sunod yan. Sila pababa na, ikaw paakyat pa lang. So, ang level na yan, alam nila ang level mo. Kaya inuunahanan nila. Yan. So, baka meron po sa inyo, minsan, galit po sa mga nanay, baguhin nyo po ang inyong kaisipan. Kasi ang nanay, nag-iisip lang kung anong mabuti sa kanyang anak. At dyan mo nga kung minsan maintindihan yung mga nanay, ang gusto nila, yung mapangasawa ng anak nila, mayaman. Ha? Ba't ka hindi ka pumili ng mayaman? Ha? Ayan o, ang gwapo, mayaman na. Mabait naman yan Minsan yung mga bata nagre-rebelde ano. Pero bakit kaya ganon? Masisi mo ba yung mga magulang na magkaganon? Hindi po, kasi naranasan nila na nag-asawa ng mahirap. Kaya yung sinasabi nila, love flies out of the window when hunger knocks at the door. Naintindihan nyo yan? Kumatok na yung Bombay, kumatok na si Meralco, kumatok na si MWSS, kumatok na si Renta, tapos walang pera, away. Pero hindi mo sila masisi. Pero gayon pa man mga kapatid, siyempre, balansehin nyo po. Balansehin nyo po. Ang pagmamahalan o ang pagpili ng inyong mapapangasawa, dapat balanse. Maliit, mas mababa po ng konti ang puso kaysa sa utak. Amen? Mas malaki-laki ang utak kaysa puso. Tama? Kasi ang puso mo, ganito lang kalaki. Kung anong fist mo, yun lang ang puso mo. Ganun ka lang kalaki. Yun lang po yung nakapasok po dyan. Pero yung utak mo, dito po yun. Buo po yan. Ito, kung gaano kalaki ulo mo, halos ganun ang utak na nasa taas. So, ang mensahe dito, mga kapatid, pag kayo magmahal, pag-isipan mo ng maigi, pero siyempre dapat may puso. Amen? May puso. Pero wag po puro puso. Wag puro puso. Kasi kapag puro puso, wala naman utak, impractical. Di ba? So, ang mangyayari sa'yo,
madilat lang ang mata mo na nagkamali ka pala. Ikaso, no return, no exchange. Kaya marami nagkagulo. Oh. So hindi naman po ibig sabihin na kung mayaman man pangasawa mo, maganda buhay mo, hindi rin. Baka alilain ka lang doon. Di po ba? Pinakamaganda na principle, you have to come to the Lord and then hingin mo sa Panginoon kung sino talaga ang ibigay para sa'yo. Para sa mga young people, huwag magmadali. Huwag mamadali. Oh, minsan yung sa pagmamadali, kahit sino na. Kasi mahal ko siya, mama eh. Hindi ako mabuhay kung wala siya. Mamamatay ako. Oy, tumigil ka. Ako nagbigay buhay sa'yo. Ako nag-anak sa'yo. Sabihin mo yung lalaki na yan ang buhay mo. So mga kapatid, ang lahat ng bagay, minsan mga payo na magulang, pakinggan natin, pero ibalansin lang din po natin. Sa mga magulang naman, siyempre, ibalansin nyo rin po ang inyong mga inyong desire, compare naman po sa kasiyahan ng inyong mga anak. Now ngayon, ito, pang-anim. They works round the clock. Itong matindi. Kaya ko tinatawag na mga superwoman ang mga nanay. They are so special because they work round the clock without any complaints to keep you happy. Ano nyo ba yun? Ang nanay, gigising ng alas 4, magluluto para ang lahat makakain. Pinapauna ka na maligo, pinapauna ka na, hinakahanda ng tuwalya, nakahanda na yung sabon, nandyan na yung ang almusal paglabas mo sa banyo, may almusal ka na, nakaluto na. And then pagkatapos, iayos pang mga baon ninyo, and then pagka kayo ay papunta na sa school or siya naman papunta naman sa trabaho. Pagkagaling sa trabaho, buong araw magtatrabaho siya. Pagkatapos niyan, dadaan sa palengke, mamili ng ulam, magpipili kung anong makain. Pagdating sa bahay, mga kapatid, siya naman ang magluluto. Siya naman ang maglilinis ng kalat. Siya pa maghuhugas. Pagkatapos, ilagay pa yan samantala tayo nakapanood sa telebisyon, nanonood kung sinong nanalo sa PBA, sa NBA, mga kapatid. Kahit ang tatay, bihira kang makakita ng tatay na gigising siya tapos ipagluto niya na ang asawa niya. mukhang magaspang talaga yung ganun eh. Pero totoo ito, ako hindi ko tinatakpan sarili ko. Sa totoo lang, bihira sa mga tatay. Di ba pare, ang asawa iba, ang nanay iba. Pag ang tatay pupunta sa pagpasok, ang nanay una gising. Ay, magluluto, anong gusto mong ulam? Para magkape ka na bago ka umalis papunta ng trabaho. Di ba? Nagkape ka. Ganun tapos pupunta ka sa trabaho. Pero ang nanay, mga kapatid, pag siya nang nagtatrabaho, ang tatay hindi naman nagluluto eh. Tama daw Brother Lewin, lagot ka. Tama, mga boys, aminin natin itong mga panahon na ito, prangkaan tayo. Totoo, sa totoo lang na-appreciate ko yung ganun. Kasi ang mga asawa, parang hindi sila makatiis na hindi paglingkuran yung kanilang mga asawa. Iwan ko, ganun siguro nilagay sa kanila ng Diyos. Ayan, nilagay sa kanila ng Diyos na pagka ang asawa nila aalis maaga, ayaw nila niya na, para makakain ka muna, magluluto na yan. Masama pa yan loob pag hindi mo yung kinain yung kanyang niluto. Nako, hindi ka napapansinin. Pero yung mga lalaki, kung ang asawa nila aalis, sara mo na lang dyan ng pinto, tulog pa ako eh. Then, ang lalaki, alis, magtatrabaho. Ang asawa, magtatrabaho din. And then, pagkatapos, pareha silang babalik. Ang tatay, kumari, matuwid na tatay, hindi umiinom, hindi nagbibisyo, hindi nagbabarkada. Okay, sabihin na natin ganon, punta sa bahay. Pagdating sa bahay, ipatong ang paa, sa sopa, dahil pagod sa trabaho, manood ng TV. Basketball, volleyball, football, tapos kumakain ng fishball, squidball. Pagdating ng nanay,
bit yung maraming dala galing sa palengke. Hindi pagkatapos, pupunta sa kusina. Ang tatay, magtatanong, anong ulam? Mukhang natatawa yung mga tatay, oh. Anong ulam mo? Sandali na. Gutom na ako eh. Tagal pa ba yan? Oo, nandyan na nga eh. Matindi pa yan. Gumaganyan. Matindi mga nanay. Tapos na. Pagkatapos kakain. Di kakain na. Pag kumain, pagkatapos kain, balik ang tatay at ang mga anak, balik sa sopa. Manood ng TV. Ang nanay, yun naman ang magliligpit, dadalhin sa kusina, maghuhugas. Pagkatapos maghugas, magwawalis, magpupunas, lilinisin. Kasi ayaw niya makalat. Karamihan ng nanay, ayaw makalat eh. Tama? Lalo pa sa amin, bawal bakterya doon. Off limit to bacteria. Ganun yan eh. So ngayon, anong mangyari? Sabay pa kayo matulog. Or minsan, nauna siya tulog, pagod siya eh. So, sabay kayo. Ngayon, mga kapatid, ang mga nanay, hindi ko rin maintindihan. Although, siguro, sa puso nila, nagre-reklamo yan sila. Pero, normal na sa kanila yun eh. Sa loob-loob lang nila siguro talagang nagre-reklamo, pero normal sa kanila yun. At ito pang matindi. They are underappreciated. Tama? Now, even if your mother is working, she still manages the job, her house, does all the work without you having saying anything. Now, speaking of which, I've always seen kahit alam niyo sa totoo lang sa amin, si nanay, lagi kong nakikita, nagkakarpintero. Bihira ko talaga nakita si tatay na bumitbit ng martilyo or ng para magkarpintero. Ang karpintero sa bahay, nanay ko. Siya rin ang naglilinis, siya din ang namamalingki, nagluluto. Super mom yung nanay ko eh, sa totoo lang. Siguro nanay nyo, ganun din. Pero sa akin, nanay, siguro kung sa mga mothers pa, wala ka nang may masabi. Siya pa yung aming defender. Pagka kami pinalo, siyang sa gitna. Hindi naman siya masaktan ng tatay namin. Para kami mga sisiw sa ilalim lang ng pakpak ng nanay. So, ganun ang mga nanay eh. Hindi nila kaya yon yung mga ganon. Pero ang matindi, they are designed probably with those kind of, kaya nila ang multitasking, mga kapatid. Now, anong nagtutulak sa mga nanay na yan? Wala naman sila makuha kung tutusin. It's just only the mother's love. Mother's love lang na kaya kang unawain sa iyong mga tantrums, behaviors, yung mga mood swings. Di ba? Mahilig tayong magpapapel. Minsan suplada. Pag-isipan ninyong maigi, mga kapatid, kung gaano kahirap sa isang nanay na lahat na lang ng gusto mo ay kailangan niyang gawa ng paraan. Now, father, siyempre, parehas lang din naman, no? But they don't really have the works as much as at home. Ang mga nanay, maglalaba pa yan. Mamalansya. Bihira ka makakita ng lalaking ganon. Siguro dito, mayroon din namang mangilan-ngilan. Taas ang kamay yung mga naglalaba, plancha, nagluluto sa bahay ng mga tatay. Taas ang kamay. Taas ang kamay. Ayun. Huwag mahiya. Kasi sa June, kayo naman ang hero. Pero ngayon, mga kapatid, i-appreciate natin ang lahat ng ginagawa ng atin pong mga mother. And always, they are always a friend and always forgiving. Lumabas ka na ng bahay, gumawa ka na ng masama, pagbalik mo, tanggap ka pa rin. Kakaiba. Remember that a mother loves at all times. Even when she feels underappreciated, exhausted, and overwhelmed.
may kakaiba sa mga nanay, mga kapatid. Kaya hindi natin pwede matawaran ang kanilang ginagawa. Kaya sa araw na ito, mga kapatid,